sama-sama tayong magiging karakli. Dinig pa sa video na yan ang pagsabog ng mga panindang paputok sa mga nasulong na tindahan sa palengke sa UP Maguindanao del Norte. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga stall. At bukod sa paputok, natupok din ang iba pang paninda gaya ng damit, solar lights at iba pang gamit sa bahay na gawa karamihan sa plastik. May nadamay rin motorsiklo at iba pang sasakyan. Wala namang nasaktan at iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Malungkot ang nagdaang Pasko para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa baha ngayong Kapaskuhan. Isa po ang nalunod sa Borongan, Eastern Samar ayon sa Office of Civil Defense. At sa Camarines Provinces, 2 ang patay matapos matangay na agos sa mga spillway. Saksi, si Ian Cruz. Yan ang sitwasyon po dito sa kilometer 7. Lusot naman dito ang Purwis, pero sa kabila hirap. Bumaba na itong puno dito Pumunta na sa gitna ng highway. Pahirapan ang pagbaybay sa bahaging ito ng Barangay Pagsaysay sa Infanta, Quezon araw mismo ng Pasko. Humampalang kasi sa kalsada ang punong ito. Bukod pa yan sa tumpok ng lupang bumagsak sa daan. May pagguhuri ng lupa sa Barangay Pandan sa Real. Dahil yan sa walang patid na pag-ulan na naranasan din sa Santa Elena, Camarines Norte. 2 beses tuloy nagkaroon ng pagguho ng lupa sa gilid ng Maharlika Highway. Sulpot-sulpot lang po ang pagdating ng ulan pero malakas ang bugso. Yun lang po yun na nakakapagpahina ng ating pundasyon ng lupa. Kaya siya yung naglalandslide. 2 linggo na raw silang inuulan doon dahil sa shear line. Ang bahagi ng kalsadang ito nabuksan na sa light vehicles kanina madaling araw dahil sa isinagawang clearing operation. May paparating kaming loader sa ngayon kasi hindi siya kayang imano-mano ng tao kasi medyo delikado nga, may mga puno pa, tas baka bigla pa siyang gumuho kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Malungkot naman ang Pasko para sa pamilya Gutierrez. Sa Bagtas River, sa Barangay Oliva, sa bayan ng Basud, nagtapos ang paghahanap sa nawawalang si Angelito. Pinaniniwala ang natangay siya sa dinaan ng spillway bisperas ng Pasko. Talaga masakit sa puso kung tarang po kasi. Wala nang mangyari. Mayroon na po yung gagawa. Nagdunay siya. Yung mukha nga niya, nakita siya nakatagilid. Ang ginawa, may amoy na, sinahugod na ng trapal. Natagpuan na rin ang bangkay ng isang lalaking tinangay ng baha habang tumatawid sa spillway sa Barangay San Vicente sa Lupi, Camarines Sur noong bisperas ng Pasko. Ayon sa MDRRMO, tinangay ng malakas na agos ang biktima at kanyang kalabaw. Sa bayan ng Lupi pa rin, isang linya lang ang pinapadaanan sa bahagi ng Andaya Highway. Ayon sa DPWH, ayusin nila agad ang kalsada para hindi magdulot ng matinding traffic. May kabaan kasi itong ginagawa siya pero pinipit po namin matapos bago magbagong taon. Naresolve na po natin yung congested traffic dyan. Lumubog at nagkabitak-bitak din sa ilang bahagi ng Libmanan. Nabalot naman ang makapal na putik ang kalsadang ito sa bayan ng Libon sa Albay. Sa Dilasag, Aurora, binaha ang ilang kalsada. May mga residente at motorista tuloy ang napilitang lumusong. Kanya-kanyang tulak at buhat ang mga lalaking ito sa kanilang mga motorsiklo para maitawid. Mayroon pang gumamit ng kawayan. Hindi rin nakaligtas sa baha ang 2 barangay sa Pami, Laguna. Apektado ang ilang motorista, pati palayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, walang LPA o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility, pero asahan pa rin magiging maulan ang huling Biyernes ng 2024. Ang sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaaapekto sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Palawan at Mindanao. Posible rin magpaulan ang shear line. Batay sa datos ng Metro Weather, posible ang maghapong ulan sa Luzon bukas at may heavy to torrential rains sa Northern Luzon. Moderate to heavy rains naman sa Isabela, Kalinga, Quezon, Marinduque, pati na sa Sorsogon at Palawan. Mas malalawak na pag-ulan na posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at may heavy rains sa Panay Island at Eastern Visayas. Mataas din po ang tsansa ng ulan sa Mindanao. May heavy to intense rains sa Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc Sargen.
Asahan naman ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Umabot na po sa 69 ang firecracker-related injury mula noong December 22, batay po yan sa tala ng Health Department. At kabilang dito, ang 13 taong gulang na babae na naputulan ng daliri dahil sa 5-star. Saksi, si Marisol Abduraman. Katatapos lang ng Pasko pero nakakumfine sa Philippine Orthopedic Center ang 13 taong gulang na babaeng ito. Nawasak ang kaliwang kamay ng bata at naputol ang ilang daliri matapos masabugan ng pinagbabawal ng 5-star kagabi. Itong gitna sa kanyang palasingsingan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakalabas yung buto. Ayon sa kanyang ina, araw ng Pasko nagpaalam ang anak na lalabas. Pero ang sunod na niyang nalaman, isinugod na ang biktima sa ospital. Nagpaputok nga po siya. Yung paputok hindi po... siya nagsindi? Siya po. Okay. Po. Tapos, siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapon na po niya yung paputok, hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya. Dumikit daw po. Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Hindi na raw magpapaputok ulit ang biktima na ikalawang kaso ng firecracker-related injury sa orthopedic. Boga naman ang sanhi ng pagkakalapno sa binti at hita ng 12 anyos na bata na isunugod sa Tondo Medical Center. Patient has 10% burn, so we noted the burns on the legs and extremities of the patient. Second-degree burn po sa patient. Sa mata naman naputukan ng boga ang 13 anyos na lalaki sa Sarangani. Natamaan po ang kanyang mata gamit ang boga po habang pinapaputok niya yung boga sa kanilang bahay. Sa Zamboanga City Medical Center, edad 6 at 8 ang naputukan ng pikulo at bogas sa kamay. Sa Bicol Region, pawang menor de edad ang mga biktima. 4 ang sugatan dahil sa paggamit ng boga. 1 ang naputukan ng 5-star at 1 ang sugatan dahil sa whistle bomb. Sa tala ng Department of Health, 26 na kaso ng firecracker-related injury ang naitala ngayong araw. Kaya umakyat na sa 69 ang mga kaso mula noong December 22. Karamihan sa mga biktima, edad 19 pababa. Karamihan din, sila mismo ang nagpapaputok. 86% ng mga injury dulot ng illegal na paputok, particular ng boga. Hanggang January 6, code white ang mga ospital para sa posibleng dagsan ng mga mapuputukan at iba pang emergency. Handang-handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakali nga na mayroong mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan ready na yung kanilang, anong tawag sa mga ganito to? Ito yung mga gloves natin, ma'am, tapos mga sutures. And then we have our gigliso and then bone cutter po para sa mga naputukan sa kamay. Tsaka napansin natin, meron din silang nakahandang mga itlog. Dok, bakit po may itlog? Usually, pag nakakalunok po yung mga patient ng mga paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white to avoid further poisoning po. Ayon sa DOH, nangungunang sanhi ng firecracker-related injury ang boga, 5-star at piccolo, nakasama sa listahan ng PNP ng mga ipinagbabawal na mga paputok. Hindi na lang nga may pwesto sa tindahan ang binabantayan, kundi pati ang mga nagbebenta online. Ang pinagbabawal na naman po talaga yan, yung pagbebenta sa online. Dahil alam naman po natin na walang inspeksyon ng gobyerno ito. Hindi siya katulad ng physical na yung pag-transport, siyempre walang security. So talagang ipinagbabawal po. Sa ngayon, 115 social media pages ang napatake down dahil sa nagamit daw para sa bentahan ng paputok. Mahigit 200 ang minomonitor. Mula December 6, 10 na ang arestado, kaugnay sa bentahan ng paputok sa social media. 2 ang arestado sa entrapment operation sa San Fernando, Pampanga. Iwasan na po natin magbenta ng mga paputok online dahil nandito yung ating mga kapulisan patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Isang barangay tanod ang inaresto sa Lapu-Lapu City sa Cebu matapos magpaputok ng baril sa pagsalubong ng Pasko. Nakuha mula sa kanya ang hindi lisensyadong caliber 38 revolver at isang pistol na may bala. Wala namang tinamaan sa nangyaring pagpapaputok ng baril.
Umamin ang tanod na nakainom siya noong mga oras na yun kahit na siya'y naka-duty. Isinailalim na sa inquest ang barangay Tanod. Isang lalaki ang namatay matapos tamaan ng bala sa dibdib sa Negros Occidental. Ang itinuturo na kabaril, isang aktibong pulis na dumipensa sa mga paratang sa kanya. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nakalita ng mulukot, masaya sana ang pagdiriwang ng Pasko ng pamilya Fuentes sa Pulupandan, Negros Occidental. Ang 22 anyos ni si Joman Fuentes namatay sa mismong araw ng Pasko matapos tamaan ng bala sa dibdib. Nangyaring insidente malapit sa basketball court ng Barangay Canhosa. Ang itinuturong nakabaril ang pulis na si Corporal Armen Alanza. Ayon sa Pulupandan Police, mag-isang umiinom si Corporal Alanza sa isang tindahan alauna ng madaling araw kahapon. Nag-inom dito ang pulis, nag-aisahan nun, may nagbakal, may nag-approach dito sa iya, sa Tagiya ng Tiangge, may ara isa sa katao nga daw nagkumprontahan ay sila. Habang nakaupo umano sa tindahan ng pulis, may isang lalaking bibili rin sana ng inumin. Sinita umano ng pulis ang lalaki at doon na sumali sa usapan ng biktima at nagalit. Dito una sumbag sang biktima, ang nasambit nga pulis. Nakamit lang si pulis nga gusto mo balbalon ta ka. Ano lang ha? Pero wala ta kabalo kung lahog lang tiya. Bali pagsumbag sa pulis, ang pulis gapanagang lang. Hinabol pa umano ng grupo ang pulis hanggang sa basketball court. Doon na rin nila sinubukang kunin ang baril ni Alanza na nasa loob ng belt bag nito. Hinawakan umano ng pulis ang baril upang hindi maagaw sa kanya. Ngunit dahil nagkakagulo na, pumutok ito at tinamaan ng biktima at ang kanyang amang si Jo Marie. Sa exclusive interview ng GMA Regional TV kay Corporal Alanza, sinabi nito na nagpakilala na siyang pulis, ngunit patuloy pa rin ang panununtok sa kanya ng mga biktima. Paano nila armas mo? Kung bago nakapta na nila mo. So sige sa layas ng bag. Pagka kaamo na nakapta na, nagagaway na kami. Pagbutong, lumupok, wala ko kabalo nga manager ay naman. Gagaway kami sa mat. Naka-hospital arrest na ngayon ang pulis matapos magkaroon rin ng sugat sa kanyang ulo at mukha. Naharap siya sa mga reklamong homicide at frustrated homicide. Plano rin niyang magsampa ng reklamong physical injuries laban sa mga nanakit sa kanya. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office kaugnay ng insidente. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.